May pangako ang bukas. Malinaw sa akin ang lahat! Wala akong halaga sa inyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Pero sana, maintindihan nyo rin at pumasok sa mga utak nyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Kung anong hirap na pinagdaanan ko, kung gaano kadumi ang hinayaan kong kumapit sa pagkatao ko, na maging ang mabahong burak ay kinain ko! Ano bang problema mo? Ikaw ang problema kung hayop ka! Dahil niloko mo ko! Ano bang sinasabi mo, Eduardo? Wala akong ibang lalaki, hindi kita niloko. Oo! Wala kang ibang lalaki, pero niloko mo ko! Hindi kita maintindihan. Halika Ano rito! ba? Huwag mo akong kalat ka rin. Bakit ba? Lumayas ka! Umalis ka na rito sa pamamahay ko! Walang iya ka! Ano bang kasalanan ko? Manluloko ka! Dahil sa iyo pati buhay ko masisira! Walang iya ka dahil sa kagagawa mo! Teka, hindi kita maintindihan. Huwag kang magtanga-tangaan! Lumayas ka na rito! Dahil hindi na kita kailangan! Layas! Si Ate Raquel ba yung kausap mo kanina, kuya? Oo, Sofia. Kumusta naman siya sa Maynila? Hindi siya okay. Ha? May problema si ate? Umiiyak nga kaninang kausap ko eh. Bakit kaya? Uuwi na raw siya rito sa probinsya. Teka, maghihiwalay na ba sila ng kinakasama niya? Ewan ko. Basta ang sabi niya, hindi niya na kaya. Mukhang meron nga silang mabigat na problema. Kaya nga ang sabi ko, kung talagang hindi na maayos ang problema nila, tama lang na umuwi na siya. Pero, kawawa naman si ate, kuya. Ganun talaga. May pagkakataong hindi nagiging maganda ang takbo ng kapalaran. Sa bagay, mainam na rin yung umuwi na lang siya. Total, matagal na panahon na rin natin siyang hindi nakasama dahil nagtrabaho siya sa Maynila. Tama, Sofia. At malaki ang utang na loob natin kay ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, hindi ka man lang tumawag. Para sana nasundo ka namin kahit sa bayan. Hindi na. Maabala lang kayo. Ang ate talaga. Ayos lang maabala kami. At saka kaya ko naman. Heto nga, oh. Maayos ako nakarating dito sa bahay natin. Ang dami mong dalang bag, ate. Oo. Inuwi ko na yung mga gamit ko. Pero ate, buo na bang desisyon mo? Oo, Melvin. Wala na rin akong babalikan sa Maynila. Ayaw na sa akin ni Eduardo. Ate, hayaan mo na siya. Hindi kawalan sa buhay mo ang lalaking tulad niya. Nabalitaan kong umuwi kang araw, Raquel. Kaya pumasyal ako rito sa inyo. Ilang araw na hong nakalilipas mula nang dumating ako. Naku, Tiyang, pasensya na kayo ha. Wala akong dalang pasalubong para sa inyo. Biglaan kasi yung pag-uwi ko. Ano ka ba? Hindi yung pasalubong ang dahilan ng pagbisita ko, kundi gusto kitang kumustahin. Oo, okay lang po ako. Ang totoo nga, malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Raquel. Dahil magkasakit ang tiyemong mo, hindi ka nagdalawang isip na magpadala ng tulong. Ay, yun nga lang, wala pa rin nangyari. Namatay pa rin siya. Ganun po talaga ang buhay. May mga pangyayari na di natin kayang kontrolin. Ay, tama ka. Gaya na lang ng nangyari sa inyo. Maagang nawala ang mga magulang mo. Pero naging matatag ka. Nagawa mong itaguyod ang mga kapatid mo. Dahil yun po yung pinangako ko sa akin mga magulang na hindi ko sila pababayaan. Hindi ka naman nabigo.
Dahil nagawa mo na mahusay ang pangako mo sa pumanaw mong mga magulang. Ate Raquel, bakit hindi ka pa natutulog? Di pa ako naantok. Ayos ka lang ba? Bakit mo naman naitanong yan? Mukha ba ako nga hindi okay? Ate, matagal man tayong hindi nagkasama. Pero alam ko, mabigat ang pinagdaraanan mo. Melvin, wag mo kong alalahanin. Kaya ko to. Ate, hindi sa nakikialam ako ha. Pero, bakit ayaw mo na bumalik sa Maynila? Ano bang pinagawayan niyo ni Kuya Eduardo? Please, wag na natin siya pag-usapan. Pero, Please. Kaya nga ako umuwi dito para makalimutan lahat. Gusto kong dito magsimula ng panibagong buhay sa probinsya. Kahit na alam kong imposible yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umalis si ate? oo Sofia. Kaya lang hindi niya sinabi kung saan pupunta. Kuya, wala ka bang napapansin sa kanya? Meron. Madalas nag-iisip siya. Parang tulala. Oo nga eh. Pati ang kalusugan niya parang napapabayaan. Sophia, may mabigat na pinagdaraanan si ate. Kaya lang, ayaw naman niyang sabihin sa atin. Hello! Tao po. Pwede po bang magpa-manicure at pedicure? Raquel! Bruha! Kakainis ka! Bakit naman? Ngayon lang tayo uli nagkita after many years. Naiinis ka sa akin. Eh kasi naman, ngayon ka lang bumisita dito sa parlor ko. Siyempre, ayokong makaistorbo sa friend kong malapit ng maging rich. Rich ka dyan. Ang dala nga ng customer eh. O ano, kumusta ka na? Ayos lang. Anong drama mo sa buhay? Buti naman naisipan mo magbakasyon ha? Hindi lang bakasyon ang pag-uwi ko. For good na ito. Dito na ako magpapakabulok. Talaga? Ano nangyari? I'm sure marami kang baong chika sa akin. Oo. Hayaan mo. Iisa-isahin kong ikukwento sa'yo. Ano yan, Jericho? Roses, para sa'yo. Bakit? Raquel, alam mong matagal na ako may gusto sa'yo. Jericho, may asawa ka na. Wala na ngayon. Namatay sa aksidente si Albi. May 3 taon na nakalilipas. Matagal ka na kasing hindi umuwi. Sorry. Okay lang. Hindi kaila sa'yo na kaya si Albing napangasawa ko dahil iniwan mo ko. Nakipag-iwalay ka sa akin para magtrabaho sa Maynila. Alam mo ang dahilan ko. Oo, para sa mga kapatid mo. Ngayong nagawa mo na yun at malaya na uli ako, siguro naman pwede na. Jericho. Anong problema? Sabi ni Melvin, hiwalay ka na sa kinakasama mo. Kaya pwedeng dugtungan ang pagmamahalan natin. Ay, kailangan ko ng ibabadamit na lalabhan para madaling matanggal ang mga nakakapit naman siya. Teka,
Alin kaya sa mga gamit na ito ni ate ang marurumi na para maisama ko na? Hindi pa niya nalilinis tong silid niya. Ang daming nakakalat. Ay, teka. Liligpitin ko na nga rin. Para pagdating niya galing sa palengke, maayos na tong kwarto niya. Teka. Ano bang laman ng bag nito? May plastic bag sa loob ng bag? Anong mga ito? Bakit meron si Ate Raquel ng mga ito? Ang dami! Para saan ang mga ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Albi, katulad ka rin ba nila? Mawawalan na rin ba ako ng kaibigan? Hindi. Raquel, friends pa rin tayo. Talaga? Kahit na alam mong kondisyon ko. Oo naman. Walang dapat magbago sa pagiging magkaibigan natin. Salamat. Maraming salamat. Oo. Tama na yung pag-iyak mo. At baka mamaya bumaha pa ng luha dito sa loob ng parlor ko, no? Thank you talaga, Albi. Akala ko wala na ako makakaramay. Akala ko nag-iisa na lang ako. Bakit ganyan ang sinasabi mo? May mga kapatid ka naman, Huwag mong sabihin nandidiri sila sa iyo. Halika na, kuya. Kumain na tayo. Sandali. Si Ate Raquel, tatawagin ko lang sa kwarto niya. Hindi na. Ha? Mamaya na lang siya kumain. Pagkatapos natin. Pero, Kuya, maupo ka na. At nang makakain na tayo. hindi ba dapat sabay-sabay tayo? Dati yun. Hindi na ngayon. Uy, kakain na pala tayo. Tamang-tama, nagugutom na ako. Ate, kami lang ni Kuya Melvin ang kakain. Mauuna na kami. Pamaya ka na lang. Ha? Ate, mas mabuti na yung nag-iingat. Kaya pasensya ka na. Mamaya ka na lang pagkatapos namin. At saka yung gagamitin mo sa pagkain, nakabukod na dun sa kusina. Minarkahan ko na yon. Inilagay ko sa isang lalagyan. Yun lagi ang gagamitin mo, mula plato, kutsara, tinidor, at maging yung baso. Ano? Pero Sophia, Kuya, hindi naman... mahirap na. Maigi na yung ganun. Kesa naman pati tayo madamay sa kamalasang nangyari sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba nangyayari sa Raquel? Mula nang dumating ako dito sa inyo, wala kang kibo. Chang? Bakit sila ganun? Bay, sino? Hindi pa nila ako kayang intindihin. Bakit ba? Sino ba tinutukoy mo? May problema ka ba sa mga kapatid mo? Akala ko, kaya nila akong unawain. Raquel, baka hindi lamang kayo nagkakaintindihan. Hindi ko ginusto ito. Ano ba yun, ha? Sila pa ba? Sila pa ba ang unang huhusga? At magdidiri sa akin? May sinabi po ba sa inyo si Ate Raquel? Naguguluhan ako sa kanya.
Kaya nga ikaw ang tinatanong ko, Sofia. Hindi rin niya kasi kayang sabihin sa inyo, Chang. Ano ba ang problema niyo sa inyong ate? Bakit ba parang masama ang loob niya sa inyo? Saka nyo na lang po malalaman. Bakit saka na lang? Sofia, ayoko na hindi kayo okay ng ate mo. Abay, nakakaawa siya. Chang, hindi nyo kami masisisi. Ano ba ikinasasama niyo ng loob sa kanya? Sofia, hindi niyo dapat sinasaktan ang damdamin ng ate Raquel niyo. Abay, baka nakakalimutan niyo ng Kuya Melvin niyo ang lahat. Kung ano ang ginawa ng ate Raquel niyo para sa inyo. Ayun si Roda. Tamang-tama ang dating ko. Palabas pa lang siya ng opisina nila. Roda! Melvin? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Okay lang ako. Kaya kong umuwing mag-isa. Roda, may problema ba tayo? Wala naman. Iniiwasan mo kasi ko. Hindi ka nagre-reply sa mga text at message ko sa'yo. Hindi mo rin nga ako sinipot nung usapan natin na lalabas tayo. Hindi ba sabi ko nga sa'yo, may importante akong ginawa? Ano bang nangyayari sa'yo? Melvin, tama na ito. Tama na ang alin? Itong relasyon natin. Sandali nga. Bakit ba? Bakit bigla-bigla yata nagbago ang isip mo? Kasi ang hirap eh. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ko? Bakit? Tungkol saan? Sa ate mo. Hindi ba may mga gamot kayo pinacheck sa akin? Malinaw, may sakit siya. At kung anong sakit meron ang ate Raquel mo. Dahil doon, iiwan mo ako? Lalayuan mo ako? Hindi naman basta nakakahawa ang sakit niya. Roda, nurse ka diba? At alam mo yan. Ayoko lang may sabihin ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Kung magpapatuloy ang ating relasyon, tiyak namang mahahayag din ang tungkol sa sakit ang ate mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy! May gwapo akong customer. Albi, Ano may paglilingkod ko po, Sir Jericho? gusto kitang makausap. Kala ko pa naman customer kita. Yun pala, gusto mo lang ako makachika. Tungkol sa bayan? Kay Raquel. Kay Bessie? Bakit? Ano ba ang drama mo? Gusto ko sanang tulungan mo ko eh. Para kasing baliwala sa kanya yung panliligaw ko. Seryoso naman ako sa kanya. Jericho, sa bagay na yan, baka wala akong magawa. Kasi usapang puso yan eh. Siyempre, si Raquel lang nakakaalam ng dapat niyang gawin. Please naman oh. Kasi kahit matagal kaming nagkahiwalay at nagkaroon ng kanya-kanyang karelasyon, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin. Ngayong wala na kaming pananagutan, gusto kong magkaroon pa sana ng second chance ang pagmamahal na namin. Diyos ko naman, kinikilig naman ako. Albi, Titignan ko kung ano magagawa ko. Pero hindi ako nagpapromise sa iyo, ha? Wala na kayo ni Roda? Oo, Sofia. Nakipag-break na siya sa akin. Bakit kuya? Ano bang kasalanan mo? Wala akong kasalanan sa kanya. Wala kang iba? Hindi mo siya niloloko? Sofia, hindi ko siya kayang lokohin. Bakit siya nakipaghiwalay? Dahil kay Ate Raquel. Ano? Oo, yun ang dahilan niya. Ang sakit ni ate. Ang pagiging HIV positive niya. Pati tayo,
Nadadamay sa problemang dala niya. Kapag nalaman pa ito ng ibang tao ang tungkol sa kalagayan niya, pati tayo huhusgahan nila. Anong sabi niyo, Melvin? Sofia? Mas makabubuti kung aalis ako rito? Ate Raquel, para din ito sa'yo. Ate, hahanap kami ni Sofia ng center para sa mga katulad mo. Doon maaalagaan ka. Hindi pa naman ako alagain na. Oo, may sakit ako. Pero kaya ko pa ang sarili ko. Malakas pa ako. At may mga gamot akong iniinom para kahit papano mapabagal ang paglala ng kondisyon ko. At hindi agad magkaroon ng komplikasyon. Pero ate, mas mabuti na yung nag-iingat kami ni Kuya. Sofia, nakapag-aral ka. Alam mo kung anong klaseng sakit ko. Hindi ito virus na kapag natalsikan kita ng laway o kaya nahawakan mo ko, maaari kay mahawa. Ate, nakakahawa pa rin yan. Napakakitid ng utak nyo. Ganyan ba kayo mag-isip? Gusto lang namin protektahan ang sarili namin. At saka hindi may tatagong tungkol sa kalagayan mo, ate. Malalaman din yan ng mga taga rito. At kapag nangyari yun, hindi kami handang makarinig ng masasakit na salita galing sa ibang tao. Yun lang? Yun lang ba ang dahilan nyo? Para ipagtabuyan ako? Hindi ka namin pinagtatabuyan, ate. Ganon din yun. Ayaw nyo akong kasama rito sa bahay dahil ngayon pa lang nandidiri na kayo sa akin. O di ba? Inihiwalay nyo yung mga gamit ko sa gamit nyo. Ate Raquel, sana naman maintindihan mo rin kami ni Kuya. At ako, naiintindihan nyo ba? Nararamdaman nyo ba kung gaano kasakit ang ginagawa nyo sa akin? Ginagawa nyo akong ibang tao. Ate, hindi ganun ang ibig namin mangyari. Nagkakamali ka. Tama na! Malinaw sa akin ang lahat. Wala akong halaga sa inyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Pero sana, maintindihan nyo rin at pumasok sa mga utak nyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Kung anong hirap na pinagdaanan ko, kung gaano kadumi ang hinayaan ko kumapit sa pagkatao ko. Na maging ang mabahang bulak ay kinain ko. Ate, Lahat yun! Lahat yung kinaya ko dahil sa inyo. Para mabago ang kapalaran nyo. At hindi kayo matulad sa akin. Pero nagkamali ako. Baliwala pala sa inyo ang lahat ng yun! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala kayong pakialam sa lahat ng ginawa ko. Hindi nyo na iniisip ang lahat ng pinagdaanan ko. Sarili nyo lang ang mahalaga ngayon sa inyo. Sinusumbatan mo kami, ate? Hindi ako nanunumbat. Ang gusto ko lang, ipaalala sa inyo, baka nakakalimutan yung dalawa ang mga ginawa kong pagsasakripisyo para sa inyo. panunumbat pa rin yun, ate. Bahala kayo kung yun ang gusto nyong isipin. Bakit, ate? Inutusan ka ba namin ni Sophia para pasanin kami? Ikaw ang may gusto niyan. Desisyon mo yan. Anong sinabi nyo? Hindi ba malinaw sa'yo? Hindi mo dapat isumbat sa amin lahat ng ginawa mo. Dahil ikaw may kagustuhan nun. Hindi namin hiningi. Hindi ka namin pinilit. Kaya wag mong ipamukha sa amin ang mga ginawa mo, ate. Ganyan na kayo magsalita ngayon? Ha? Ano ba kayo? Ikaw ang nagsimula. Isinumbat mo sa amin ang mga sinasabi mong pagsasakripisyo. Hindi nyo ako naiintindihan. Dahil hindi mo rin kayang intindihin ang sitwasyon namin. Dahil wala kayo sa katwiran. Ate, ayaw lang naman namin na maging topic ng usapan. Para na rin yung sa katahimikan natin pare-pareho. Kaya gusto nyo ako palayasin. Dahil may sakit ako. At pinandidirihan nyo.
Tama ang dating mo, Raquel. Katatapos ko lang maglaba. At saka nag-order na nga lang ako ng pagkain. Baka maya-maya lang, deliver na yon. Wala na rin kasi akong oras na magluto pa eh. Raquel? Tsaka rin. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bigla ka umiyak. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano ba ang problema? Wala akong kasalanan sa kanila. Bakit nila ginagawa sa akin ito? Sino ba? Ang mga kapatid mo ba? Ibang tao ako para sa kanila. Wala silang utang na loob. Hindi kita maintindihan. Lahat na diyang ginawa ko. Buong buhay ko, inilaan ko para sa kanila. Para makita kong maging maayos ang kanilang buhay. Pero hindi nila yun nakita. At dahil sa pagkakamali ko, na sila rin naman ang dahilan. Paliwala na ako sa kanila. Bakit kailangan nila akong parusahan? Sobra nilang sinaktan ng kalooban ko. Kung ano man ang problema, pag-usapan niyo. Hindi sila marunong umintindi, Chang. Dahil makasarili sila! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Albi, nakausap mo na ba si Raquel? Jericho, sorry. Hindi pa eh. Kasi hindi pa rin siya pumapasyal dito sa parlor ko. Iniiwasan niya kasi ko eh. Kahit puntahan mo sa kanila. Oo, marami siyang dahilan. Ang totoo kasi, worried na rin nga ako sa kanya eh. Ha? Yung last time na nagpunta siya rito, wala siyang kibo. Yun nga rin ang napapansin ko eh. May mabigat siyang problema. Oh, Bakit, Albi? May alam ka ba sa problema niya? ha? Sabihin mo naman sa akin. Gusto ko siyang tulungan. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yun. Basta, pakisabi na lang kay Raquel, narito lang ako. At kahit anong tulong gagawin ko para sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo, pabayaan mo na ako, Melvin? Rhoda, gusto kong mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Di ba? Tapos na tayo. Ganun lang kadali sa'yo yun. Nasabi ko na sa'yo yung dahilan, di ba? Ang ate Raquel ko. Oo. Rhoda, hindi ako ang may sakit. At saka hindi naman ako mahahawa. Ano bang ikinatatakot mo? Melvin, ayokong pati ako husgahan ng tao. Hindi ko rin kaya makarinig ng kahit ano. Kaya mas mabuti, ilayo ko na lang ang sarili ko sa pamilya nyo. Yung ba talaga ang gusto ng mga kapatid mo? Oo, Albi. Ayaw nilang kasama ako sa bahay. Sobra naman yata yun. Doon na lang daw ako sa institution o kaya sa center na para sa mga katulad ko. Maaatim nila yun? Wala silang pakialam sa damdamin ko. Mahalaga lang sa kanila yung sarili nila. Takot silang mausgahan ng ibang tao dahil sa akin. Para silang hindi mo kadugo. Di ko nga alam kung bakit ganon sila sa akin. Wala naman ako masama na ginawa sa kanila. Papayag ka sa gusto nila. Ewan ko. Pero ayoko na rin ng gulo. Ay, naku.
Huwag ka mag-alala. Kung ayaw ng mga kapatid mo nakasama ka, bukas ang bahay ko, Bes. Albi, Bakit? Ayaw mo? Hindi joke yun. Seryoso ako, no? Gusto mo samahan pa kita sa bahay niyo para kunin ang mga gamit mo. Oo. Ano ka ba? Ba't ka umiyak? Bless naman eh. Pati ako naiyak yun eh. Albi, di ko alam kasi kung paano kita pasasalamatan. Napakabait mo. Friends tayo, di ba? Kaya tama na yan. Ayoko nang iyakan. Basta, welcome ka rito sa bahay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo nga palang umalis dito ang ating nyo at naroon siya pina Albi. Opo, Chang. Ano bang problema nyo sa kanila? Abay, nung nakarang araw, umiiyak siya sa akin. Ayaw naman niya sabihin kung bakit. Masama ang loob niya sa inyo. Ano ba ang problema niyo sa kanya, ha? Hindi niya po kasi kayang sabihin ang dahilan, Chang. Ano nga yun? O di kayo magsabi sa akin. May sakit po si Ate Raquel. Tapos, ganyan pa ginagawa niyo? Pinasasama niyo loob niya? Sa halip na damayan siya? Chang, hindi po pangkaraniwan ang sakit niya. HIV positive si Ate Raquel. Ano? Ngayon, Chang, kung kayo po ang nasa kalagayan namin, anong magiging damdamin niyo? Anong gagawin niyo? Ate niyo pa rin siya. At dapat hindi niyo siya tinatrato na iba. Pero, Chang... Alam ko ang lahat ng pinagdaanan ng ate mo. At kung ganyan man ang nangyayari sa kanya, may mabigat na dahilan yon. At hindi yung pansarili lang niya. Hindi makatwiran ng inaasal niyo sa inyong Ate Raquel. Abay, kung hindi sa kanya, wala kayo sa kinalalagyan niyo ngayon. Tsaka Ray, salamat naman po sa pagdalaw niyo sa akin. Oh, kumusta ka rito? Okay lang po. Mabuti na lang meron akong kaibigan na tulad ni Albi. Siya pa nagsabi na dito na lang ako sa kanya. Ay, ibang tao pa ang gumagawa ng ganyang bagay. Siya pa ang mas nakauunawa sa iyong sitwasyon. Ibang tao pa, kaya sa mismong kadugo mo. Ay, nako, Chan. Ibang takbo ng kanilang utak. Nasabi na nila sa akin ang dahilan kung ano ba ang sakit mo. Hindi kayo nandidiri sa akin? Bakit naman? Marami na ako nabasa at napakinggan tungkol sa sakit na yan. Alam kong hindi yan pangkaraniwan, pero wala ako nakikitang dahilan para iwasan ko. Nakalulungkot na ganyan ang nangyayari sa inyong magkakapatid. Kung gusto mo, edi sa bahay ka na lang. Nakahiya kasi kay Albi. Salamat po, Chang. Pero komportable na ho ako dito sa bahay ni Albi. At saka isa pa, siya ang may gusto na dumito ako. Tsaka mamaya, baka magka-problema din kayo ng mga anak nyo kung sa inyo ako titira. Raquel! Nasaan ba itong besi ko? May chichika pa naman ako sa kanya. Malamang naroon sa room niya. Nagmumukmuk na naman. Pupuntahan ko na lang.
Beshi, may chika ako sa'yo. Ha? Raquel! Oh, Diyos ko! Raquel! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Raquel! Oh, Diyos ko! Ano yung ginagawa mo? Ba't ha? May hawak ang bote na insecticide! Albi, ayoko na. Ayoko na. Ba? Hindi ko na kaya. Nahihirapan ako. Huwag mo sabihin yan. Bes, huwag! Dahil kaya mo! Akin na nga yung bote ng insecticide na yan. Wala na akong lugar sa mundong ito. Mali ka! Huwag mong sabihin yan. Hindi totoong wala ka ng lugar sa mundong ito. Iniiwasan na ako ng mga kapatid ko. Pinandidirihan dahil sa sakit ko. Dahil makitid ang mga isip nila. Napakasakit na sa akin. Sila na inaasahan kong makakasama ko. At aalalay sa bagbagsak ko. Sila pa nang iwan at walang umapag sa akin. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng halaga, Bes. Natapos na lahat sa'yo. Maling isipin mo yun. Desperada na ako sa buhay ko. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Ano? Dahil kasalanan ko kung bakit nagkaroon ako ng ganitong sakit. Pati ang naging kalipin ko. Halos isumpa ako dahil nahawaan ko siya. Hindi mo ginusto lahat ng nangyari sa'yo. Makaparusa to sa akin ng Diyos. Dahil naging masamang babae ako. Kinalakal ko ang aking sarili. Kung kanino-kaninong lalaki ako pumatol. Nagpakalubog ako sa putikan. At pati sa pinakamabahong mura. Bes, ginawa mo yun na hindi sarili mo ang iyong iniisip. Hindi ba? Dahil yun sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Gusto mong tuparin ang ipinangako mo sa inyong mga magulang. O, naging masama ka para yun sa kabutihan nila. Gusto ko yung pagsisihan, Albi. Dahil hindi nila yun pinahalagaan. Sana pala, inisip ko na lang noon ang sarili ko. Siguro hindi ako naging ganito. Hindi ko makukuha ang sumpang sakit na ito. Bes, naiintindihan kita kung bakit mo nasasabi yan. Pero alam kong kaya mo nagawa ang mga ganung bagay dahil sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Oo, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kaya nga napakasakit sa akin na hindi mo nila nakitang pagmamahal kong yun. Hindi nila kayang ibalik kahit karampot na pagmamahal. Yun! Yun ang labis na nagpapahirap ng loob ko. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. May mga tao pa rin nagmamahal at handang umunawa at tumanggap sa iyo. Andiyan ka rin mo. At ako na kaibigan mo. Ikaw na nga lang nagpapalakas ng loob ko, Alvin. Ikaw na lang ang natitirang karamay ko. Salamat. Oh, maraming salamat. Kahit na ang totoo, hindi ko alam bakit nagagawa mo akong intindihin. Raquel, dahil wala tayong pinagkaiba. Alvin. Gaya mo, HIV positive din ako. Kaya alam ko ang pinagdaraanan mo.
Ang sakit ng kalooban na nariyan sa dibdib mo. Pero hindi ko nakikita sa iyo ang bigat. Masaya ka. At walang galit. Dahil tinanggap ako ng pamilya ko. Inunawa nila ang sitwasyon ko. At hindi nila ako iniwan o pinandirihan, kundi pinalakas nila ang loob ko. At maging inspirasyon sa ibang tao. Sa tulad mo. Dahil ang pagiging HIV positive ay hindi pa katapusan ng mundo. Oo. May hangganan ng buhay natin. Dahil panghihinain at mawawala tayo dahil sa sakit natin. Pero habang kaya pa natin at may lakas pa tayo, patuloy na iikot ang mundo at sisikat ang araw para sa atin. Alpi. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Bes. Sa ngayon, hindi lang nauunawaan ng mga kapatid mo lahat. Pero alam ko, mahal ka nila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Melvin, ba't hindi ka pa natutulog? Ayaw pa akong dalawin ng antok, Sofia. Iniisip mo si Rhoda dahil sa pakikipag-break niya sa'yo. Wala siyang kwenta. At saka, tama lang din siguro yun. Nalaman ko agad ang tunay niyang ugali. Kung tanggap mo na wala na kayo, ano pang iniisip mo? Si Ate Raquel. May hinanakit siya sa atin. Dahil nasaktan natin siya. Kuya, hindi niya kasi tayo naiintindihan eh. Pero, kailangan din natin siyang unawain. Kuya, Sofia, hindi lang natin siya ate. Higit pa sa pagiging ate, ang ginampanan niya sa pamilya natin. May imbitasyon kayo, Albi? Oo, Bes. Saan? Tsaka, tungkol sa ano ba yan? Magsishare tayo ng tungkol sa karanasan natin. Ha? Ang pagiging HIV carrier. Ano? Oo. Ipapaalam natin ang ating kaligayan? Oo. Pero bago natin gawin yun, kakausapin muna tayo ng mga taong espesyalista na mga tutulong sa atin. Pero, Albi... Gagawin natin ito hindi para pagtawanan tayo, kutyain o husgahan, kundi para bigyan ng awareness sa mga tao, lalo na mga kabataan. At huwag nilang i-discriminate ang mga tulad natin. Hindi natin ito ginusto, Bes, kundi biktima tayo na nangangailangan ng pagtanggap at pangunawa. Hindi tayo malas. Dahil marami pa rin tayong magagawa para sa ating sarili at sa ating pamilya. At higit sa lahat, sa ating lipunan. Una po, nagdadalawang isip din po kasi ako na gawin ito. Ang bigyan ng mukha ang mga HIV positive sa ating lipunan. Pero kung hindi ko naman ho ito gagawin, paano malalaman at maunawaan ng mga tao ang pinagdaraanan ng kagaya ko?
nang gaya ng ibang kasama ko na biktima rin ng ganitong sakit. Hindi kami dapat pandirihan. Hindi kami salot na dapat husgahan at kutsain. Ang kailangan namin ay pagtanggap at pangunawa. Kaya lang, ang nakalulungkot, may ilan sa amin na pamilya pa ang unang lumalayo. Yung unang humuhusga sa amin, sinisisi kami sa pagkakaroon ng ganitong sakit. Hindi naman namin ito ginusto. Kung nagkaroon man kami nito, ang iba ay may mabigat na dahilan. Unang inisip ay ang para makatulong sa pamilya, bago ang para sa kanilang sariling kapakanan at kaligtasan. Kaya sana lang, huwag niyo kaming pandirihan at husgahan. Hindi naman ito virus na dala ng sipon o ubo na madaling makahawa. Ang kailangan namin ay pangunawa at respeto. Tao rin kami nasasaktan at nangangailangan ng suporta at pagmamahal mula sa aming pamilya. Sana, huwag nilang ipagkait sa amin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napanood mo rin pala, Kuya Melvin. Oo, Sofia. Ipinadala ni Albi sa aking social media account ang video ng pagsasalita ni Ate Raquel. Nakapost na rin yun sa ilang social media platform. Oo. At nabasa mo ba ang komento ng mga netizens? Oo, Kuya. Nasasaktan ako sa mga sinabi nila. Ako man. Pero totoo ang lahat ng yon. Dahil sa ginawa natin kay ate. Kuya, sobra natin siyang nasaktan. Dahil sa pagiging makasarili natin, nakalimutan natin lahat ng pagsasakripisyo niya. Ang pagiging ate, tatay at nanay niya sa atin. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Nakapagtapos tayo ng pag-aaral dahil sa kanya. Tama ka. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kasamang kapatid. Kung hindi ko pa narinig yung baka sinabi niya sa video. Nagkasakit si ate dahil sa atin. Tapos, ngayong kailangan niya tayo, hinusgahan pa natin siya at iniwasan. Pero, hindi pa huli ang lahat, Sofia. Makakabawi pa tayo sa kanya. Ako, Raquel. Salamat na lang, Jericho. Handa kitang mahalin at pagsalan sa kabila ng nalaman ko. Ayoko magdusa ka. Ayoko mahirapan ka. Kaya hindi ko matatanggap ang iyong alok. Pero, Pwede pa naman tayong maging malapit na magkaibigan. Hanggang doon na lang yung pwede kong ibigay sa'yo. Kaibigan lang. Hindi mo kailangang madamay sa problemang pinagdaraanan ko. Raquel, Bes, may bisita ka. Ha? Bisita? Ano kayo? Sofia? Melvin? Ate, Maiwan ko muna kayo, ha? May gagawin pa kasi ako, eh.
Ate Raquel, kumusta ka na? Okay lang ako. Bakit kayo narito? Sinusundo ka na namin ni Kuya Melvin. Babalikan sa bahay natin. Nilinisan na nga namin, Sophia, ang kwarto mo eh. Para malinis at maayos sa pag-uwi mo. Talaga? Pwede na akong umuwi? Oo. Sorry. Patawarin mo sana ako. Naging unreasonable ako. Naging makitid ang pangunawa ko. Ate, pagpasensyahan mo na kami. Nabigyan ka namin ng sama ng loob. Nakalimutan namin ang lahat ng pagsasakripisyo mo. Pero ngayon, malinaw na sa amin ang lahat. Narito kami para damayan ka. Kami na ni Kuya ang bahala sa'yo. Hindi ka namin pababayaan, ate. Ipapadama namin sa'yo ni Sophia ang aming pagmamahal. Dahil alam namin na napakapalad namin sa pagkakaroon ng isang ate na kagaya mo. Lahat ginawa mo para sa amin. Kahit pa na nangahulugan yun ng pagkasira ng iyong buhay. Salamat, Ate Raquel. Salamat. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Mga kapatid ko. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, alam ko sa kabila ng kalagayan ko, dahil nandiyan kayo, kakayanin ko kahit na gaano kahirap. At meron pa rin naghihintay sa akin na magandang pangako ng bukas.